Tayo naman po ay mag-aaral sa paanan ni James o ni Santiago na sumulat ng isa sa mga napaka-praktikal na mga libro sa New Testament. James is the brother of the Lord Jesus Christ who became the leader of the church in Jerusalem. Sa Matthew 13:55, James was identified nang pinag-uusapan po nila ang Panginoong Jesus na banggit ang kanyang mga kapatid. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? And also, of course, the sisters were mentioned, though they were not named. So, this book of James, or very particularly his letter, was believed to have been written around AD 48, making it one of the earliest New Testament document in the Bible. Very close to the Jesus preaching and teaching. At ang context po ng librong ito ay church life and personal spirituality. Kaya habang binabasa po natin, agad-agad nahanapan natin ng koneksyon sa ating personal na buhay at sa buhay natin bilang mananampalataya sa isang pamilya. Ang pamagat ng ating pag-aaral, One Good Act. Isang mabuting gawain na anong kahulugan nito at hahanguin ito sa James chapter 2. Heavenly Father, we thank you for our life. We thank you for the food we eat, the air we breathe, the life we enjoy. Thank you, Lord, even for the corrections that you give us. And we thank you for this day where we can come and bring you our offerings, our praises, our thanksgiving, our music and dance. And now we bring to you our empty hearts to be filled with your wisdom. Fill us with your glory, O God. Be our teacher. Use your servant only as your footstool, as your instrument, but be the real speaker. Move in our midst. Touch our hearts. Lead us unto greater godliness. Kayo nawa ang maging tagapagsalita o Panginoon. Pagalingin niyo po ang aming mga karamdaman, palakasin ang aming mga kahinaan, papagliwanagin niyo ang aming mga kadiliman. At nawa, pagalingin niyo ang lahat ng uri ng aming mga sakit, lalong-lalo ang mga kapansanang espiritual. Dinadala namin sa aming mga puso, isinusuko ang lahat ng aming iniisip, at anumang bagay na maaaring humadlang upang kayo'y makipagniig sa amin, Panginoon, iniwawaksi namin, isinusuko namin sa inyo. We ask you, Father, to move in our midst, do your will, dispense blessings to your people, glorify only yourself. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. One Good Act. Ang book study po, siyempre, kung saan tayo dali ng Agos, yun ang ating pag-aaralan, at hindi katulad ng pag-ini-structure natin. Yan ay sinusundan natin ng Agos, kaya ganun ang gagawin nating trato dito sa Book of James. Sinimulan na po natin yung unang chapter noong Miyerkules sa ating Everybody's Worship. Kaya tuloy-tuloy yung series hanggang sa second worship para merong magandang Agos. James 2, verses 1 to 4. I'll be reading from the New International Version. My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but you say to the poor man, "You stand there or sit on the floor by my feet," have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Ito po ang pangbungad niya sa ating pag-aaral ngayon. Isang sakit maging ng mga mananampalataya na mayroong mga kinikilingan at mayroong mga special na pagtrato dahil sa kalagayang finansyal ng kapwa. So this is about favoritism in the church, which means treating the rich better than the poor. So anong lesson ang nakukuha natin dito? Agad-agad, do not treat the rich better than the poor. Kuminsan kasi, magpupunta kayo halimbawa sa isang barberia, sa isang salon, sa isang tindahan. Pareho lang naman ang ibabayad mo doon sa mayaman, pero mas maganda ang trato sa kanya. Pareho lang naman yung halaga na binibili nyo at pareho lang ang halaga na ibabayad nyo. Akala agad ng tao, pag mas maganda yung damit, pagka mas mukhang mayaman, mas binibigyan agad ng entitlement. The poor man's money is as good as any's. Lalong-lalo kung may binibili. But remember not to do this in reverse, and that is to treat the poor better than the rich, because you will only reverse the snobbery, and you will only reverse the discrimination. Kung pantay, pantay. Kung hindi binibigyan ng kiling yung mayaman, huwag din kilingin yung mahirap. Dahil ganun din yun, binaligtad lang.
And sometimes, brothers and sisters, especially in a social situation, kindness is not treating people the same way. It's not always like that. But kindness also is not giving people the same things. For instance, if you're treating guests to a dinner, people who are used to a very complicated table setting will probably be able to eat well. But if you gave that same setting to a person of very, very simple backgrounds, they probably will not be able to use all the utensils and will be very self-conscious and will not enjoy their meal. So you don't make the same settings for all types of people, but you try to determine what is best for them and what they'll enjoy most. Pati placement, hindi ko mo kayo ay mabuti, pati yung mga sobrang mahiyain, ilalagay nyo dun sa mesa na sobrang mesa ng hindi mahiyain dahil hindi naman sila makakakain at hindi sila mag-enjoy. Treating the same people the same way doesn't always mean feeding them with the same type of food or having the same menu. Yung mga taong mahilig sa designer coffee at mayroong mga taong sinisikmura dyan sa mga designer coffee. No? Kaya ang pagpapanggap nila at pagbabalat kayo pagka pumupunta doon sa mga social na coffee shop, pero ang totoo ay sinisikmura pagkatapos. No? So kung ano yung bagay sa kanila, yun ang ibinibigay, yun yung kindness. Hindi pare-pareho. May mga taong spaghetti sa kanila ay dapat matamis. Meron naman na social daw sila, maasim dapat ang spaghetti. No? So kung anong bagay sa sikmura niya, yan ay ipakain nyo. Dahil mahirap naman yung pare-pareho ipakain nyo, iba-iba yung tao. Kaya hindi uniform treatment ang ibig sabihin ng kindness. Dapat yung bagay, dapat yung hiyang sa tumatanggap. Favoritism can also be practiced in cultural ways, even in the church. For instance, forcing non-Westerner Christians to apply Western ways, Western systems and symbols in the church. For instance, your church is known as a church of rich people, and you package everything for the rich. Paano naman yung poor na uma-attend? Everything in English, paano yung mga non-English speakers? No? Lahat ng sistema pang mayaman kuno, paano naman yung hindi mayaman? At paano yung mga nagyayaman-yamanan na uobliga tuloy yung iba na magbalat kayo para bumagay sa kanila yung church. So, pati yan, tinitingnan ninyo, what is good? What is good for the most number of people? Favoring a certain cultural form against the culture of the audience or the participants. So, these forms may include language. Halimbawa, Pastor, bakit po nag-i-English pa naman kayo? Kami pong mga nakikinig sa bundok tralala, mga non-English speakers. Kami mga Tagalog ang alam namin. Pero mga kapatid, nadidinig din tayo sa Manhattan kasi. Ibino-broadcast din ang programa natin sa buong daigdig. At kahit may mga Pilipina na nakikinig ng ating mga programa, may mga asawa sila na hindi Tagalog speakers, hindi Filipino speakers, so kailangan ding mabless, kaya ini-English natin, tinatagalog natin. Kung ako lang nga sana ang masusunod, isang wika na lang gagamitin natin, mabilis, kalahati lang ng oras, tapos na. Pero kalasa, tinatranslate mo pa, tina-explain mo pa, dahil tinyo na sa ating church, magkakasama ang mga trona from Forbes Park at mga tindera ng dili sa Bangkusay. Tabi-tabi, everybody's here. So, and all the others in between. At lahat yan dapat uuwi na panalo, may nakuha mula sa Diyos. Lahat yan dapat mayroong nakataas at may napakinabang. Kaya kung sa palagay nyo naman, ang runong-runong nyo, isang mention lang, alam nyo na, at inuulit pa, pasensya na kayo dahil hindi naman lahat, kasing bilis nyo. No? Kaya yung mga iba, ang bilis-bilis nyo naman mag-project, nakakahilo. No, yung iba naman, bagal na bagal, ang tagal naman, natapos ko nang basahin. Marami kasing tao, so people adjust. And that is what kindness is all about. Na binibigyan po natin ng alang-alang ang bawat isa na ating kaharap. James 2, 5-7. Listen, my dear brothers, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? But you have insulted the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are slandering the noble name of Him to whom you belong? Now, this particular teaching of James has a very specific local and historical context, because most wealth in biblical times were extracted from exploitation. Noon pong panahon na sinusulat ang Biblia at noong mga panahon na sinundan nun, karamihan sa kayamanan ng tao ay katas ng buto ng mahihirap. Karamihan nun sa kayamanan ay birthright ng mga nobility at mga royals, o kaya ay yan ay mga spoils, mga trophies ng colonialism and occupation. That's why
people in the olden days mostly will equate wealth with evil. And they will equate the wealthy with sinfulness and with evil hearts. That's not always the case now. A lot of people who had nothing before, who had no claim to birthright, they are not colonialists, and they don't occupy anybody's property, through hard work and through honest labor, have made something of themselves. And these verses do not apply to them. No? That's why it is to be understood from its context. Now, most of the initial and original hearers and preachers of Christianity were poor. Hence, the seeming anti-rich nuances in most of the New Testament. Marami po talaga noon talaga yung mga disciples ng Panginoon. Alam niyo naman, galing sa mga kapwa natin mahirap. At marami naman sa original na nakikinig sa kanila, yung mga kapwa din nila mga mahihirap. Kaya ang tono, kala ko ba kontra sa mayaman? But God is not against rich people. Neither is God against the poor. But God is against dishonesty, against unkindness, and against evil done by man to another man. Or by a woman to another person. So nakikita mo natin yung konteksto kung saan hinuhugot itong ganitong mga paniniwala. So sa kasalukuyan, na marami naman na umaasenso sa buhay ay pinagsikapan niya at pinagtrabahuhan, hindi kailangan sila ikondena dahil sila ay mayaman. Isaalang-alang na nakikinig sa kasalukuyan, pero tatandaan nyo, James has a point. The rich are enriched by other people's tributes. Kaya naman yung mayaman, lagi mo pa siyang tinatangkilik. Lagi mo pa siyang pinagbibigyan. Lagi mo pa siyang pinapauna sa mga pila. Siya tuloy ang nananalo sa mga contest. So lalong yung mayaman. The powerful are empowered by other people's submission and self-debasement. Kaya marami pong mga banyaga na nagpupatid sa ating bansa, dumadating dito, napaka-common lang ng kanyang attitude sa kanyang sarili. Siya ay nakikibagay, siya ay nakikipagkapwa. Pero matapos ang ilang araw, ilang linggo, ilang buwan ang pakikisalamuha sa mga Pilipino na nakaser at nakamam agad, no? Na nakabaw ng nakabaw at oo ng oo, opo ng opo, dahil siya foreigner, after a year, asal amo na yan. Yung dumadating dito hindi asal amo, nagiging amo sa ating sobrang pangangayupapa sa kanilang mga paanan. We give them ideas, no? That we can be exploited. Alam niyo naman yung natural kindness ng mga Pilipino invites aggression and invites abuse. And the Lord Jesus Christ is against this. He wants people to be free. Kaya yung rich man na sumasali sa kanila, sabi niya, ibenta mo muna yung mga kayamanan mo, pamigay mo sa mahihirap, tsaka ka sumama sa amin. Para patas-patas na lang tayo, pare-pareho mahihirap. Mag-aamu-amuhan ka lang dito pag sumali ka. So nakikita po natin na ayaw ng Panginoon na merong naaapi-api dahil lang mas meron yung kapwa. Pero hindi mo naman dapat baligtarin at apihin mo yung mga mayayaman tulad ng ginawa sa mga komunistang bansa. Nung sila ang nakapangyari, yung mga doktor ginawa nila magsasaka, no? Yung mga pianista, pinokpok nila ng mga palakulabang kamay para huwag na makapagpiano. Yung mga paghihiganti ng mga dukha doon sa kanilang matagal na kinaiinggitan, mali rin yun dahil binaligtad mo lang yung pangapi. Tulad din ng mga feminista na gusto nila ang mga babae makalaya sa kaapihan, pero kung sila ang masusunod, aapihin naman nila ang mga lalaki. So binaligtad lang nila. Kung Kristiyano tayo, dapat balanced. May iko-correct ka sa kabilang panig, pero hindi mo pa lalampasin para umabuso dun sa kabila. At yan ang dapat nating sinisynthesize. That even the reading of the New Testament text have to be synthesized because they have very particular social and political contexts. Dapat tinitingnan natin ang kalagayan natin ngayon at kung paano sa pinakamabuting paraan na magiging kapakipakinabang sa atin, yan ay paiiralin at susundin sa ating buhay. Kahit yan, New Testament, hindi mo pwedeng lulunin ng ganun-ganun na lang na buong buo na hindi mo iniaangkop sa iyong kalagayan. Kasi yung mga dahilan kaya yan sinulat at yung mga problemang nilulutas dyan, mga tanong na sinasagot, baka hindi naman yun ang kalagayan mo ngayon, bakit yun ngayon ang i-apply mo? Kahit napakagaling ng doktor na nagreseta, kung lumipad yung reseta niya at napulot mo kung saan, hindi mo pwedeng bilhin yung gamot at inumin dahil hindi naman sa'yo ni reseta. Pero, kung pareho kayo ng kalagayan ng kanyang original pasyente, pwede mong gawin. So titingnan mo kung gaano kalaki ang pagkakamukha ng iyong kalagayan ngayon sa kalagayan ng original na nakikinig para mo i-apply sa pinakamabuting paraan sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Because many people needlessly suffer by literally applying into their lives everything they read in the New or Old Testament whose contexts are different from theirs. So,
Nahihirapan tuloy sila sa pagsunod sa Diyos. Nagdurusa sila sa pagiging makadiyos. Mga pagpapakasakit na hindi naman hinihingi sa atin ng langit. At idinidikta lang ng faulty and poor scholarship. So kailangan tinitingnan mo, ganun ba ang kalagayan ko? Therefore, i-apply ko. James 2, 8 to 11. If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, "Do not commit adultery," also said, "Do not murder." If you do not commit adultery but do commit murder, you have become a lawbreaker. So ipinakita niya dito ang isang napakalinaw naman na paghalintulad na huwag kang makontento na ikay makadiyos na sa ilang bahagi ng iyong buhay tapos hindi ka makadiyos doon sa ilang bahagi kasi meron ka pa rin guilt. Kaya sabi, lubusin mo na. Lubusin ang pagiging makadiyos, isali sa kabanalan ang pakikitungo ng patas sa kapwa. Hindi sapat na alam mo ang Biblia, hindi sapat na meron kang ministry, hindi sapat na mayroong bahagi ka ng buhay na naituwid na, sabi, lubusin. At ang message ni James, isama dito yung patas na pakikitungo sa kapwa. Because social favoritism is a moral dimension and it can also take the form of evil. Anong conclusion ang ating gagawin dyan? Be conscious and be watchful of your social behavior. Kung paano tayo nakikitungo sa taong mukhang mahirap at mukhang mayaman. Akala mo kasi yung mahirap, lagi kang uutangan, pero yung mayaman, di ka rin naman bibigyan niya. Nangisay ka na, di ka pa binigyan. No? Akala mo kung malaki yung hikaw, ibibigay sa'yo. Naku, paglilinisin ka lang niya ng hikaw niya, aalilain ka lang. Yan ang napapala ng mahilig bumuntot-buntot sa mayayaman. No? Baka akala natin may mapagpapapala tayo sa ganyang mga bagay. Mapag-uutosan ka lang. Yun ang nangyari sa'yo. James 2, 12 to 13. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. So be conscious, be wary of judgment. Sinasabi lang, kung ikaw ay mabuti sa iyong kapwa, magiging mabuti sa iyo ang langit. Subalit kung ikaw ay may itinatangi, edi ganun din ang gagawin na trato sa iyo ng langit at malamang hindi ikaw yung maitangi dyan. Mercy begets mercy. Ang maawain ay kinakaawaan, no? Ang magbibigay ng konsiderasyon ay tumatanggap din ng konsiderasyon. And in the context of James, be merciful to the poor. And may we add, be also merciful to the rich. Be merciful to all. Yung iba naman, akala sasabihin nila, naku, unahin natin sa masave yung mga mahihirap kasi kawawa naman sila. Eh di mayaman din, may kaluluwa rin yun, kailangan masave din siya. No? Kailangan lahat ng tao ay binibigyan mo ng puwang sa langit. James 2, 14 to 17. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ano nga naman daw po ang kahulugan kung sasabihin mo may pananalig ka, ikay Kristiyano, ikay relihiyoso, pero wala ka namang mabubuting pinaggagawa sa iyong kapwa? Sa palagay mo ba, ikay ligtas ka na dahil lang sa isip mo ay naniniwala ka? Abay, isipin mo. Kung meron kang kapatid na nagugutom, hubad, walang damit, tapos sasabihin mo, o sige, pagpe-pray kita. Abay, walang kwenta ang faith mo. Pati pagpe-pray mo pa, dapat bigyan mo. No? Sabi niya, keep warm kasi mostly malamig yung klima doon, lalo pag winter. Kaya sa atin naman, you don't wish anybody to keep warm dahil ang init-init na nga dito sa atin, di ba? So siguro tayo pag nagbasa, well, keep cool. Yun ang sinasabi kong contextualize the scripture. No? Dahil baka mamaya, init na yung kapitbahay mo, hindi lagyan mo pa ng pugon sa bahay niya dahil sabi mo sa Bible, keep warm. Kung ano yung maganhawa sa iyo, yun ang gusto mong mangyari sa iyong kapwa. Sabi, walang kwenta yung pananalig na puro prayer. Kailangan may aksyon.
Puro pananalig, puro paniniwala, wala namang ginagawa. Sabi ko noon, ang paniniwala, ang pananalig, ang relihiyon, ang espiritualidad na walang bunga ng mabubuting gawa ay patay. Baliwala yan. Hindi yan totoo. In other words, James is saying real faith is not belief alone. It is not words alone. Definitely, it is not just lip service. It is not just a wish or a prayer for people's well-being. But real faith is action spurred by belief. Action naman na walang belief, hindi rin yun ang pinag-uusapan. Action na bunga ng pananalig. Ang tunay na pananalig ay nagbubunga ng gawa. Kaya ito agad, manalamin tayo agad mga kapatid. Kayong laging nagsasabi, I believe in God. Ano naman ang mga mabubuting pinagagagawa nyo sa buhay? Lalong-lalo, anong mabubuting ginagawa natin para sa mahirap? Ibig sabihin lang ng mahirap ngayon, yung mahina. So siguro yung mayaman, maraming pera, pero psychologically may problema, mahirap yun ngayon. Anong ginagawa mo para sa kanya? Kasi mahina siya. Yung tao na nangihina ang pananalig, nangihina dahil sa mga tukso, anong ginagawa mo para sa kanya? At yung pinakamadaling makitang kahinaan, yung mga gutom, yung mga hubad, yung mga walang bahay, anong ginagawa mo para sa kanila? Simba ka ng simba, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, pero nasan ang mabubuting gawa? Kaya dapat yung mga social concerns, yung mga wise, charitable work, dapat yan, kasama talaga ng tunay na spiritualidad at yan ay tunay na ginagawa ng isang church. Christians are not just to believe in Jesus, but are to follow the examples of Jesus. Because to believe in someone is to follow her or to follow him. Less talk, more action. James 2:18-19, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do, or by my deeds. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. Ganda-ganda ng style itong si James. Para rin si Lord, merong mga talagang sarcasm. Faith in God alone, faith without godly works, sabi niya, is nothing. In fact, faith in God without good works is the belief of demons. Sabi niya, naniniwala kang may Diyos? Bah, galing mo naman. Pareho kayo ng demonyo. Ang mga diablo naniniwala din. Yun ang ibig niya sabihin. Yung naniniwala pero walang ginagawang mabuti, diablo yun. Dahil naniniwala naman ang diablo may Diyos. Pero anong ginagawa nilang mabuti? Wala. So sabi, kung yan lang ang pananalig mo, magkapit bahay kayo, magka-asosasyon kayo ng demonyo. Kasi yung tunay na naniniwala, may gagawing mabuti. No? Katulad ng mga demonyo, lalapit sila kay Jesus, Son of the Most High God. Kilala nila eh. Pero hindi naman sila nagsusuko, hindi sila sumusunod, hindi sila gumagawa ng mabuti. Ganon din mga kapatid, yung alam nyo ang salita ng Diyos kasi hindi naman sinusunod, alam din ng demonyo mga salita ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon ay nakikipag-usap sa kanya nung tinutukso siya ng demonyo. Nung nag-quote ang Panginoon ng scripture, nag-quote din yung demonyo eh. Alam. So, hindi lang dapat alam natin kung anong mabuti. Dapat ginagawa. Sapagkat kung alam na natin kung anong mabuti, lalo tayong nagiging responsable or we are being more accountable, lalo tayong matutuos at mauusig kung alam na natin mabuti, hindi pa natin ginawa. Faith is not words. Faith is not the statement of faith on a frame in the wall of a church. Statement of faith. Sabi ni James, you want to know my faith? Look at my works. If you want to know the faith of a church, don't just rely on the statement of faith na nakakwadro, may mga ginto-gintong nakapaligid na ganon. Ang tingnan nyo, ano bang ginagawa ng church na ito? Ano bang ginagawa niya sa mahihirap? Ano bang ginagawa niya sa mga mahihina? Ano bang ginagawa niya sa mga kapuspalad? At hindi lang laging economic ang pinag-uusapan. Meron ba siya mga ministries para sa mga nangungulila, mga nalulungkot, nalilito, para sa mga nag-iisa? Meron ba siyang mga ministry binibigay sa mga tao? Meron ba siyang outreach sa mga even non-members or very needy? That is the real statement of faith. Do not be deceived by these embossed and engraved statements of faith that you will find in the walls of churches. Tingnan ninyo kung ano ang ginagawa. Sabi ni James, I will show you my faith by what I do.
So faith is action. It is deeds. It is good works. Siguro naman sa daming beses ating inulit ay hindi na tayong pwede magkamali pa kung anong ibig sabihin ng faith na yan. Sa Matthew 10:7-8, anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? As you go, preach this message. The kingdom of heaven is near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Sabing gano'n, yung mga tinanggap niyo mula sa Diyos, ibigay niyo rin sa mga tao. In other words, naniniwala ka kay Jesus, dapat ginagawa ang ganyang mga bagay to preach the message of the heaven, of the kingdom of heaven, to heal the sick, physically, emotionally, spiritually, to raise the dead, more than physically, those who are spiritually dead, those who are emotionally dead, those who are hopeless are as good as dead, so you give them hope, and you raise the dead. And physically, if you can raise the dead, well and good. Pero mukhang hindi na ganyang karami yung mga ganyang uri ng mga pagpapakilala ng Diyos sa ating panahon. Sapagat ngayon, maraming uri ng kamatayan. Death becomes abstract because many people can die in 1,000 ways. Cleanse those who have leprosy. Leprosy need not be a clinical condition now. Very especially, it can be an emotional, it can be a mental, a social condition of being alone, of being outcast, and of suffering. So drive out demons. It can be a literal driving out of demons, casting out. Some people call exorcism. But many people have many little demons in their lives that have to be driven out, minus all the drama of an exorcism. So maraming ginagawa dapat ang mga anak ng Diyos. And don't mistake, yung freely, it doesn't mean nothing for nothing. Kaya mga tao pupunta sa Christian bookstore, di po ba libre ang kaligtasan? Ba't hindi po libre ang libro? Hindi po ba libre ang ibinigay ng Panginoon sa atin na spirito? Bakit po may bayad ang ganito? Bakit po may bayad yung concert? Bakit po? Hindi ibig sabihin nun libre. No? Dapat tanggalin ng mga Kristiyano sa utak nila yung laging libre. Gusto lagi libreng Bible. No? Well, yung mga Gideons, naglalagay ng mga Bible sa mga hotels and public places, but even those were not supposed to be taken. No? And if people really take them, good, kung babasahin, walang libre. Kaya lang merong mga libre, may ibang nagbabayad, may nagdo-donate. For instance, the Gideons are able to give these free Bibles to institutions because people are paying, like you and me. May nagbabayad dyan. Remember that the Jesus preachers are expected to be and were fed by their beneficiaries. Tingnan nyo ang turo ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Matthew 10:9-11. Kung kayo'y magtuturo, hahayo, sabi niya, do not take along any gold or silver or copper in your belts. Huwag daw kayo magdala ng pera. Take no bag for the journey, or extra tunic, or sandals, or a staff. For the worker is worth his keep. Whatever town or village you enter, search for some worthy person there and stay in his house until you leave. So ano ibig sabihin ng Panginoon? Huwag kayong magbaon. Pakakanin kayo ng mga tuturuan nyo. Patitirahin kayo, bibigyan nyo kayo ng mga jacket, mga pangangailangan nyo, ng mga pagagalingin ninyo, ng inyong mga ipananalangin at inyong mga aakayin tungo sa liwanag ng buhay. Kasi sabi, pag pumasok kayo sa isang bayan, hanapin nyo kung sinong karapat dapat yung tirhan at ang blessing nyo, i-pronounce nyo sa bahay na yon, pagalingin ng mga nandun, turuan at free board and lodging kayo doon. Sila ang magbibigay sa inyo ng baon, pag-alis nyo, sila ang magbibigay na inyong mga pangginaw at mga sapin sa paa, so huwag na kayo magbaon pa ng extra. Nakita ninyo na yun ay circular. I give to you, you give to me. I push you push me. The energy is recycled. Hindi pwedeng give ka lang ng give. Kasi kahit yung bukal ng tubig, give ng give, dahil umuulan, pumupunta sa ilalim ng lupa yung mga tubig, bumabalik sa kanya, paikot pa rin yun. Kaya alam niyo yung mga tao na supportive of their church, supportive of their teachers, of their preachers, of the missions, sila rin yung nafe-feed na mabuti. Kasi they feed those who feed them. Meron kayong puno, namumunga ng marami, pero hindi nyo dinileg. Hindi nyo pinapaarawan, hindi nyo lalagyan ng fertilizer. Mamaya, konti na lang ang bunga nun, kayo rin magdurusa. No? Kaya kung magaling kang agriculturist, lalo mong inaalagaan yung namumunga. Kasi ikaw din namang nakikinabang, nag-aalagaan kayong dalawa. Sabi ni Lord, don't take anything, don't worry about it, because those that you will minister to
will minister to you. So you minister to those who minister to you, brothers and sisters. Hindi lang one way ang buhay. Even the faith of the recipients, of the audience, had to become good deeds. Kasi yung nagtuturo, merong faith, so may good deeds. Yung tinuruan, nade-develop ang faith, meron din siya dapat good deeds. And it becomes circular, not linear. Hindi na uubos yung energy dahil nagtutulungan ang dalawa. Ang tinutulungan ay tumutulong din. Energy is recycled. It is reproduced. Now back to James 2:20 to 24. You foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. You see that a person is justified by what he does, and not by faith alone. Napakalinaw nitong Jewish leaning ng teaching ni James, no? Huwag kakalimutan yung action. Huwag kayong faith ng faith lang, tapos wala kayong works. Sabi, tingnan niyo sa Abraham. At palibhas po, yung mga original hearers niya, ay mga Hudyo naman, alam nila at kilala si Abraham na ang dami-dami din ginawang mali. Sabi niya sa asawa niya, kung sabihin asawa kita, sabi mo, kapatid kita ha, pag kinuha ka, sumama ka, baka ako mapahamak dahil asawa kita. Ang daming beses niyang ginawa yun, dahil isang beses. No? Marami siyang pagkakamali, pero ano natatandaan natin kay Abraham? Father Abraham, righteous. Because faith here and righteousness is not in the mind only, but in deed. At meron siyang one good act na siyang tinandaan ng Diyos at siya nating kinikilala sa Kanya. Nung tinawag siya, sumunod siya kahit malayong bayan, sumunod sa Diyos. At kakambal ng pagsunod na yun, kung ang beginning ay pagsunod, ang climax yung pagsunod na yung anak niya, hiningi ng Diyos, binibigay naman niya. All the other deeds, all the lapses, pale in the background because of one good deed. Kayo, kung meron kayong minamahal sa buhay, di ba, ang dami rin namang mali, ang dami rin niyang mga pagkukulang, pero ang nakaukit sa inyong alaala is ang one good act. Na willing siyang ibigay ang atay niya, nung yung atay niyo lumiit, yung atay niya ilalagay niya sa inyo, okay lang. So natandaan-tandaan niyo na siya. No? Na hindi niyo na minamalaki pa yung mga ibang bagay na pagkukulang dahil meron namang magandang ginawa. Abraham's righteousness comes from works. It comes from belief that led to and resulted in works. So magkakambal pa rin, faith and works together, not separate. But real faith has works. And what did James say? That justification is based on works that are based on faith. Circular na naman yan. Yung faith nagre-resulta sa works, yung works nagpapakilala ng faith, paikot-ikot. Being considered righteous is based on deeds, on action, on performance, energized by and done in faith. One good act, apparently, can offset many lapses. And even in life, that is true. Kaya sa buhay natin mga kapatid, kahit tayo may mga pagkukulang, may mga imperfections, tiyakin nyo naman, meron kayong mga good acts na siyang pagkukunan ng pasensya ng mga tao sa mga panahong tayo nangangailangan ng pasensya at patawad. Kailangan meron kang magandang itinatanim. Kailangan hindi tayo nagkukulang sa bawat araw na gumagawa ng isa man lang mabuting gawa sa ating kapwa. Maliit man yon o malaki. Ang natandaan natin kay Abraham, hindi yung kanyang karuwagan, hindi yung kanyang pagsisinungaling, hindi yung kanyang pagduduldul sa asawa niya sa ibang mga lalaki, huwag lang siyang mapatay, di ba? Kundi ang natatandaan natin, yung kanyang pananalig. One good act. We cannot be perfect, but you can be good and excellent in some areas of your life. We can all do that. God has given us gifts in which we can excel. James 2:25 to 26. In the same way, was not even Rahab, the prostitute,
considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. O ang inungkat naman dito ngayon ni James, Rahab, a prostitute. Alam niyo ang kasaysayan ni Rahab. Noong sasakupin ng mga anak ng Israel yung kabilang bayan, nagpadala sila ng mga spies at nagtira sa bahay ng prostitute. Sapagkat yun naman, siyempre, hindi naman kaiba-iba na pupunta ka doon sa bahay niya dahil marami naman talaga nagpupunta ron. So, hindi ka halata. At nalaman nitong si Rahab kung sino ang mga ito, kaya nung pinaghahanap ng mga otoridad ng bayan na yon, itinago niya yung mga spies. And because of that one good act, never mind that she was a prostitute. She was called righteous. No? She was considered righteous. Rahab, a prostitute, was considered righteous because of a great good deed. Take note that she even lied to her own people, but never mind. She did a good act and God was pleased. Kilala ba natin ang Diyos? No? Hindi naman siya napakahigpit na lahat na lang, sinakal ka na, lahat na lang, pinilit ka na maging excellent everywhere. Hindi ganun ang nakikita natin sa Diyos. Si David nga, ang dami-daming mga pinagagawa, ang tawag pa ng Bible, a man after God's own heart. No? So meron na naman siyang one good act na tinatandaan ng Diyos. One good, one outstanding act can justify a person, apparently. Can offset a multitude of sins. So even an ancestor of the Lord, as recorded in Matthew 1:5, napasama si Rahab. Alam niyo ba, nalelang ni Jesus si Rahab? Si kalolalahan, napasama siya sa family tree, a prostitute, because of one good act. So who are we to judge sinners? Kung meron tayong kilalang tao na parang alam natin may kasalanan, alam niyo ba kung ano yung one good act nun? Kung hindi, manahimik kayo. Hindi tayo dapat naghuhusga sa kapwa. May pagkukulang man siya, meron din niyang sobrang kabutihan sa ibang area ng buhay niya. Alam ba natin yon? Hindi. Kaya ang laging sinasabi ng Bible, Matthew 7:1-2, do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Give more importance, give more weight to a person's good deeds than to his good words, than to her education, or than to his theology, or than to their position in the religious community. Kung pinahahalagahan ng Diyos yung one good act, dapat ganun din tayo. Pahalagahan natin yung kabutihan ng tao, ng kanyang mga ginagawa, hindi lang ng kanyang salita. Maraming tao maganda magsalita pero maganda ba ang gawa? 1 Peter 4:8, love covers over a multitude of sins. If you like to read it this way, a good act or a series of good acts covers over a multitude of sins. And the rendition of 1 Peter 4:8 is so neutral that it can be read as, when you love somebody, you cover his or her sins. It can also be read as, when you are loving, your sins are covered. It was rendered that way, probably, so that we can read it both ways. Na kung ikay maibigin, gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, natatakpan ng iyong pag-ibig sa kapwa mo, pati ang mga sarili mong mga kakulangan. Kaya napakasarap at napakaganda yung umiibig ka. Kasi una, nakakabuti yun sa kapwa. At kung babasahin mo in that way, itong ating 1 Peter 4:8, nakakabuti rin sa iyo. Ang marunong na tao ay umiibig, gumagawa ng mabuti. Tulad din ng marunong na magsasaka, nagtatanim. Kasi ang nagtatanim, umaani. Of course, it is a challenge to treat everyone the same way and to talk to everyone the same way as a preacher on a pulpit like this must do, no? Kasi hindi ka naman katulad sa school o ang pwede lang mag-aral ng History 109 ay nag-History 101. So pag nandun na yung klase mo na History 109, alam mo na yung lahat ng alam ng mga estudyante kasi may prerequisite, no? Hindi naman katulad halimbawa yan sa English 4 sa high school, alam mong nag-English 3, nag-English 2, nag-English 1. Pero sa isang church na ganito, lahat ng tao mula sa kung ano-anong kuweba ay nandyan. Kung ano-anong mga condominium, kung ano-anong mga pinanggalingang silong at mga penthouse, andyan lahat. So, paano mo kakausapin ng lahat? It's a challenge.
Kaya lagi natin dapat ipinanalangin ang isang speaker, ang isang teacher, lalo sa church. Kasi hindi mo napipili kung sino makikinig. Kung ikaw ay merong klase na History 301, napapang-doctorate, alam mo na marami kang hindi kailangang i-define na terms, nagkakaintindihan na kayo. Pero kung may meron dong nag-grade 1 at merong PhD na nandyan pareho nakikinig sa'yo, isang malaking challenge. That's why it is difficult to really talk to everyone the same way. That's why you have to be led by the Lord. Pero ang hinihingi sa atin, itrato ng patas ang mga tao. At tulad nga ng nabanggitan natin, yung patas na trato, hindi ibig sabihin uniform na pagtrato. Kung ano ang mabuti, kung anong makakaganda sa kanya, yun ang patas na trato. At isa po sa mga napakahalaga na dapat nating matandaan, bagamat tinuturo sa Bible lagi, for the poor, for the poor, for the poor, don't be anti-rich. Christians should not be anti-anybody except anti-evil. No? Don't be. Kasi ang ginagawa naman ng iba, ginagalit nila yung mahihirap laban sa mayayaman para magkaroon ng himagsikan. Lagi na lang nilang pinapalabas sa masama ang mga mayayaman, mabuti ang mahihirap. Sino ba yung nangi-snatch sa isa kalye ng hikaw mong hulugan? Mayaman ba nag-i-snatch nun? Di ba kapwa mo rin mahirap? No? Sino ba yung nag-uurong ng kanyang bahay at ninanakaw yung kapraso mong isang dangkal na lupa? Di ba yung kapitbahay mo na pareho lang naman kayong isang dipang lote? So hindi pwedeng sabihin ang mahirap, mabuti, ang mayaman, masama. Ang kasamaan at kabutihan ay nasa tao, mayaman man siya o mahirap. Mangmang man siya o edukado. It is a personal thing. It is not a class issue. Tulad ng pinapalabas ng maraming historiador sa history ng Pilipinas, ang atin daw himagsikan, revolt of the masses. Paghihimagsik ng mga masa, ng mga maliliit at mahihirap na tao. Nagbubulag-bulagan sila sapagkat ang ating himagsikan ang nagpaumpisa ay ating mga prinsipalya, ang ating mga ilustrados. No? Yung mga nag-aaral, yung mga mayayaman, mga Pilipino, sila talaga ang diwa, nagpaumpisa ng himagsikan. Sila ang nag-donate ng maraming pera sa himagsikan at napakarami sa kanila ang mga namatay, pinatay, nakulong sa himagsikan. Yung mga nagbubulag-bulagan sa pagtingin sa ating history, gusto nilang gawing Marxist ang ating history, ginagawa nila na mahihirap ang nag-revolt, mayayaman na nagpahamak sa bayan. Hindi yan totoo. Ang mayayaman at mahihirap na Pilipino, sama-sama sa ating himagsikan. Wala tayong social issue sa ganong himagsikan. Iniimbento lang yan ng mga Marxist na historiador at binubulag ang mga estudyante, lalo sa UP. Kaya kailangan tinitingnan mo, nambubulag yata ito, propaganda lang yata ito, parang hindi totoo akin nababasa. Why should I be anti-rich? Just because I'm pro-poor? Why should I be anti-men just because I'm pro-women? Hindi ganon. Ang Kristiyano, balanse. Dapat ang pananaw sa lahat. So do not practice reverse snobbery. And very especially, do not trivialize the accomplished. Do not trivialize the educated. Makakarinig ako minsan sa mga pastor, I don't care if you're an engineer. I don't care if you're a doctor. I don't care if you have a PhD because I am a pastor and this is the highest calling in life. Yung pala kasi, wala siyang PhD. Nagsasour grape lang. Bakit mo lalaitin yung nag-aaral? Bakit mo lalaitin yung mayaman? Dahil lang mahirap ka? That is not the Christian way to do it. You must salute accomplishment. Dahil Kristiyano ka, nabubuhay ka sa katotohanan. Huwag mong minamaliit yung malalaking tao dahil meron talagang malakit, may maliit eh. Iba-iba ng accomplishment. Hindi ko mo spiritual. Ay, mamaliitin mo yan. Hayaan mo niya siyang tumayo dyan. Mayaman naman siya. Ba't mo gaganunin? Everybody is entitled to courtesy. Do not misuse 1 Corinthians 1, 28 to 29. Lagi ito nami-misuse, nadidinig ko. Yung God chose the lowly things of this world and the despised things to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Again, yung konteksto, yung gospel, unang-unang ipinagkatiwala at ibinigay sa mga unang nakinig who happen to be the poor. So, gina-justify nila why they are the teachers and why not the specialists, why not those who are very well trained. Sabi nila, sa amin ibinigay to nullify the existing system, to balance the imbalance, and to affirm those who are outcasts. Pero yun lang ang pasimula ng Christianity. Subalit na ito'y lumaki na, it became for all. Hindi na kailangang mamaliitin mo yung iba kung walang may pinag-aralan sila, kung walang may kakayanan sila. At hindi mo laging sasabihin, ay, ang karunungan sa mundo ay kamangmangan sa Diyos. No? I-justify mo ngayon yung forever kamangmangan mo at kakulangan ng kaalaman. Many people hide behind this verse just because they cannot stand up or come up to what people expect them to be.
Ang sinasabi sa 1 Thessalonians 5:11, encourage one another and build each other up. And that means everybody. No? Huwag tayo nagsasour grapes. Huwag tayo nagre-reverse snobbery. Build up one another. One another also includes the rich, the powerful, the strong, the famous. Pare-pareho lang yan. And rich people, try not to be an issue. Try not to be conspicuous. And try not to be imposing. Try to blend. Try to adjust. Because it is easier for you to do that than for the poor to adjust to you. Kung sino ang mas binigyan ng kapangyarihan at kakayahan, siya ang dapat mas dumukwang, mas yumuko, mas umabot sa kapwa. Luke 12:48, for everyone who has been given much, much will be demanded. To all of us, reminder, do not have the faith of demons. What is that faith? May paniniwala pero walang aksyon. Yun ang faith of demons. It's all in the mind. It's all in the mouth. It's all in the imagination. But it's not happening in real life. James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. One good act defined Abraham, Rahab, even Abel, Enoch, Noah, and all the many heroes enumerated in Hebrews 11. James 3:2, we all stumble in many ways. No one is perfect, but everyone can have at least one good act a day. At napakabait ng Diyos, may espasyo sa Kanya yung ginawa mong mabuti para pa nga matakpan ang ating mga kakulangan. Every day, every week, every month, every year, in your whole life, periodically, have at least one good act to offset an error, to balance your performance, knowing that you cannot be 100% all right all the time. Do you have at least one good act to be remembered for? Ano po ba ang ginagawa natin sa buhay? Ano po ba ang talab sa atin ng katuruan ng James chapter 2? Aming Ama, salamat po sa inyong mga paalala. Patuloy niyo po kaming turuan, ituwid niyo kami kung meron kami mga liko na mga pagbabasa at interpretasyon. At sa lahat, Panginoon, ng aming mga naunawaan na yun naman talaga ang dapat. For everything else, O Lord, that we see, we believe, we conclude that's in accordance with your will, reinforce that in our hearts so that we can act accordingly. But we continue to offer ourselves to your correction. Our knowledge is imperfect, our prophecy is imperfect, but you, O Lord, can enlighten us. Let your Spirit that resides in our hearts give us discernment to know right from wrong, to know good from better, from best. Nawa, Panginoon, magkaroon ng buhay sa amin ang mga salitang ito. Magbulay-bulay tayo sandali, mga kapatid, ang ating isipin, what good act could be waiting for you to do? Meron bang isang kabayanihan, isang kadakilaang naghihintay, kaya nyo namang gawin, pero hindi ginagawa? Gawin natin yan. Parang tanim ka ng tanim habang maganda ang panahon, dumarating ang panahon, hindi ka pwede magtanim. Minsan nagsisave ka pag marami kang surplus dahil dumadating ang panahon na walang-wala ka. Ganon din yung paggawa ng mabuti. May mga panahon na hindi mo kayang gumawa ng mabuti. So sa mga panahon na kaya nyo, huwag nyo sayangin gumawa ng mabuti. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon, ipakita sa atin kung ano-anong mga kabutihan ang pwede pa natin gawin na hindi pa natin ginagawa. At kung tayo nagpa-practice ng discrimination, pagsisihan yan. Hanapin natin sa puso ng bawat isa ang wangis ng Diyos sapagkat bawat tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Mapag-isa, let the Spirit speak to us and give us guidance and give us empowerment as to how we might operationalize all of these beautiful ideas. In silence, be alone with the Spirit and listen.